Ang Pilipinas daw po ay responsable, ba yan? sa 36.38% ng global oceanic plastic waste. Pilipinas! Gising! Mataas ito kumpara sa pumapangalawang bansa na India. Ang laki ng difference na nagtala ng 12.92% lamang, friend. Dagdag pa ng pag-aaral, 80% humigit kumulang ng mga plastic waste na yan ay galing sa mga ilog. At ang 7 sa top 10 plastic polluted rivers sa mundo ay nasa Pilipinas. Huwag na tayong lumayo. Diba ang mga anak ng Pasig dyan? Nakakalungkot na balita. Pero, bawi. Ang good news, hindi pa huli ang lahat. Maaari pa natin linisin ang ating mga katubigan. Siyempre, tutulungan tayo rito ni Ginoong Raven. Sir Raven, ano ba ang pinakamalaking dahilan ba sa pagkakalam niyo po ng pagkakaroon ng napakaraming basura sa ating mga ilog? Ayan na, nasa harapan natin. Ayan na. Actually, just to pakita lang natin sa inyo as para may maging testimony rin. Plastic talaga naging part na ng buhay natin yan. Totoo naman. Since 1950s, sabi nila, nasa 1.5 million tons ang mga napoproduce nating plastic per year. Ngayon, nasa more than 300 million na produce natin. So, 2 types of plastics, polyethylene tsaka polypropylene. Ito yung polyethylene, ito yung mga katawan ng mga ganitong klaseng container, tapos yung mga ganitong plastic bag. Polypropylene naman, yung mga takip at saka yung mga straw. So, mahirap talaga siyang i-recycle. Pag-recycle natin, pwede natin gamitin ulito sa bahay, pero katulad ng mga bote, hindi tayo pwedeng natin i-recycle ito na kasi may, di ba, may ilang beses mo lang na pwedeng gamitin. Actually, advisable 2 to 3 times and then you have to throw it na. So, of course, kaya tayo nagkakaroon ng mga ganito problema kasi hindi masyado na-educate yung mga taong bayan natin na paano talaga siya i-recycle, paano siya itapon ng maayos. Nakasanayan kasi natin dito sa bansa natin na ano yung basurahan nating pang pagkain, yun din ang basurahan nating pang plastic. So, kaya nahihirapan din yung mga nagko-collect sa atin. So, ngayon, lahat ito naiipon ngayon sa dagat kasi mga tao irresponsible din na pagtapon. Hindi lang naman sa Pilipinas, even sa ibang bansa. Sa ibang bansa. And I think yun nga ang iba nating mga, yung mga sea creatures natin, naapektuhan din ng mga basura, my friend. Opo. So, even yung pinaka-lowest species natin sa food chain, the plankton, nung nakita ng mga scientists, may mga plastic material na rin. Pating sa ano nila, blood nila, sa katawan nila, nung, di ba may mga namamatay, yung mga pawikan ni mga turtles natin, di ba? May mga video, di ba? Talagang nakasabit sila sa mga plastic container, yung straw nakatusok. Baka makalimutan ko yung pagkain natin na kinakain, yung mga parang pwede nating pang-ulam, halimbawa ng mga fish, ganyan, may kasama ng plastic. Oo, totoo yun. Sabi nga ng scientists, yung mga fish na tinatanggalan natin ng stomach, nakakaligtas man tayo doon, kaya lang yung mga tahong, mga mussels, mga ganyan, kinakain natin ng buo, puno-puno na sila ng plastic. Believe it or not, even yung mga ice formation, may mga plastic na rin nung research nila. Nakakabahala, hindi ba? Nakakabahala. Siyempre na rin ng mga basurang galing sa ilog nga, di ba? Yung sinasabi natin, kasi, di ba, meron lagi sinasabi, binanggit ko lang isang araw yung ang basurang itinapon nyo, di ba, babalik din sa inyo. Hindi lang babalik. Hindi lang babalik. Tatambay na sa inyo. Di ba? Hindi na kayo iwanan. Malulupog na tayo sa basura. Ayan, nakakatuwa nga, i-share ko lang. Yung nagkaroon kami ng clean-up drive yung mga director, kasama mga director ng DNR, kasama mga OIC. Habang nag-clean up drive sila sa mga estero, nakita nila yung isa sa mga resident doon, talagang nagtapon sa ilog. Kasi for them, it's convenient dahil minsan yung collection ng mga plastic, hindi sila nadadaanan. In short, kulang sa edukasyon talaga. Awareness, education. Itong mga clean-up drive nyo, sir, gaano po ba ito kadalas, ka-regular? Kasi yung iba po kasi, maraming nagsasabi, nung isang araw pinag-uusapan lang natin, di ba? Parang, nag-umpisa. Tapos biglang, ningas kugon. Wala naman. Hindi naman wala nag-follow through. Ito po bang sa inyo, regular, madalas? Yeah, actually, as much as possible, gusto talaga namin gawin regular yan. Kasi nung kakwentuhan ko yung mga
trabahador talaga ng mga DNR, mga estero rangers. Yes. Nung lininisan namin isang beses yung isang estero, ang sabi kaagad sa akin, sir, pagbalik nyo after 2 days, nandyan uli yan. Kung gaano karami yung linisan natin, babalik May dyan. mga plano po ba kayo to go to the barangay levels? Barangay level, as in, sila, mag-partner kayo with the barangay, mga kawani, di ba? Para di ba, tumulong Mag-raise ng awareness. Yeah. That's correct. At hindi Parang lang ito kailangan yun. doon din eh. Pati sila sumali. Hindi Oo. pwede kasi na porket mayroon tayong Ibang mga marshals, organisasyon pang forest gagawa. marshals, Oo, mga opo. ilog marshals, mga ocean marshals. Sa kanila na lang natin. Feeling ko dapat bawat isa nga sa atin. Yes, we are reaching out to them, mag-educate ng community. Okay. And we So will you're have, reaching out, of course, we'll have a program start next year, tinatawag namin Junior Rangers. Okay. Ito yung Oh, wow. educate talaga natin, even yung mga bata. Sila yung susunod na Yes! generation, Totoo. lalaki sila. So, in fact, this coming Saturday, kasama naman namin homeschoolers. Oh, Mga cute. bata maglilinis talaga doon. Kasi maganda nararanasan nila. Yan po yung mga iba, mga Boy correct. Scout. Ang ganda ng mga video and pictures na pinapakita po ngayon sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, yung kanilang proyekto at paglilinis po sa iba't ibang coastal areas, pati mga ilog. Grabe, ang dami talaga, no? Dami po May, yan. ang alam ko rin, may friend, di ba, mga bandang Batangas. Yan, matindi yan. Kasi parang minsan daw galing Metro Manila, napupunta na sa kanila. Kasi archipelago tayo eh. So talaga paliligiran ng tulog. Iikot So talaga lang, hanggang Mindanao, ano? Paikot-ikot po yan. Parang isang beses, nung malinis na yung Manila Bay, nagtataka po kami, isang galing basura. Yes. Nalaman namin, galing naman din sa Cavite. Yo! Tapos si Cavite, sasabihin naman, hindi po, galing po kay Batangas yan. So parang sharing. Tama yung sinasabi mo, na babalik talaga Babalik sa inyo. Babalik, hindi lang babalik. Talagang titira na kasama mo. Yes. Hindi na mawawala eh, di ba? Kaya kailangan gumawa ng paraan. Alright. Nako, maraming salamat po, sir. Maraming salamat, ha? Oo, Ayan. I'm sure marami naman pong natutunan ng ating mga kababayan. Of course, sabi ko nga, friend sa panahon na ito, hindi na pwedeng yung term na kuda na lang tayo ng kuda at Oo. hanas na lang ng hanas about things, no? Kailangan maging parte ka ng solusyon. Yes, that's Oo, no? Ganun na. Sir, once Bye ka. again, please invite them po sa inyong mga sa social media sites Yes. nyo at kung paano po sila makakasali. At go for it, sir. All right. So, thank you again for having me here. I would like to invite everyone who wants to volunteer, learn with us. Yung training namin is actually for free. Search and rescue, first aid, lahat po yan for free. Yun ang diferensya doon, eh, di ba? Sa kanila Yan ang libre. libre Opo. din. Tapos, Ano pa just search for us in Instagram, Facebook, Philippine Mountain Rangers and Wildlife Enforcers. Hi! Sumama naman! Dala na, profile! Mga Kanet 25! This is Love a New Verbo! For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya! Mwah.